Weekend ang labade, linis ng bahay at grocery namin, pero dahil tinanghali ako ng gising, si Neil na lang ang naglaba. Ganito kaming dalawa, tulong-tulong kami sa mga gawaing bahay. Minsan siya naglalaba, minsan ako naglilinis. Dahil makulimlim sa labas, kaya dito na lang muna niya isinampay sa loob dahil aalis din naman kami, manggo-grocery kami. So hindi kami manggo-grocery dito sa katabi namin dahil may bibilhin akong mga Pinoy food sa Pinoy shop doon sa mga babiyahe lang naman kami ng mga 10 to 12 minutes lang naman. Buti na lang tapos na yung mga road working dito kaya naman hindi siya matraffic, madali lang yung aming biyahe. So maya-mayaan dito na kami. Ang una naming pinuntahan talaga ay itong Pinoy shop dahil may mga bibilhin ako, medyo marami sana kaya lang konti lang ang aking nabili. So ang una kong binili ay ang dato puti na toyo kasi mas maganda yung dato puti natin compare dito. So itong Argentina medyo may kamahalan ng corned beef. Ito naman yung kaong, ganon din sila pero pinili ko talaga yan. Natatakam ako dito sa tuyo. So yung tuyo, gusto ko sanang magluto pero wag na lang. Ang pinaka ano ko dito talagang pinunta yung pansit canton dahil namimiss ko tong pansit canton na ipalaman sa pandesal. So bumili ako ng pandesal na malaking balot pero maliliit siya. At saka itong chicharon. So nasa $10.50 itong malaki. Masarap siya, gawa siya dito. Nakalagay gawa siya dito sa Australia pero hindi siya made in Philippines. After nga namin mamili sa Pinoy shop, dumaan muna kami dito sa Touch Luto para tumaya si Neil kasi baka daw kami manalo. Then after nga ng Touch Luto, dumiretso na kami ng Coles para mag-grocery ng aming mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga pagkain. So yung pinapang grocery namin ay good for 1 week lang dahil nga dalawa lang kami, hindi talaga kami nang go-grocery ng pangmaramihan. Ang beses na kasi kami dati ng grocery na pangmaramihan, so nasasayang lang dahil dalawa nga lang kami, hindi namin nauubos kaagad. Mas maganda kasi ang mga karne or ang gulay na nagtatagal lang ng 2 to 3 days. Pagka medyo matagal na kasi yung karne sa fridge, medyo wala na siyang lasa, parang wala na siyang nutrients. Dumating na nga kami sa bahay, so nililigpit na ni Neil ang aming mga pinamili, nilagay niya sa pantry, so inaayos na niya habang ako nagtitimpla ng kanyang kape dahil manananghalian na siya, ang kanyang pananghalian kape lang at saka isang pie. Naman dahil hindi ako nag-rice simula kahapon, kaya kumuha muna ako ng bok choy sa aking munting garden dahil isasahog ko siya sa aking gulay na munggo na may salmon at chicharon. Itinanim, may aanihin. So fresh na fresh yung aking bok choy, walang chemicals dahil sarili ko siyang tanim. So huhugasan ko lang siya para matanggal yung mga itim-itim at para malinis. Dinamihan ko na nga rin pala ang pagluto ko ng munggo dahil bukas dadalhan ko yung isa kong kasama dahil may pasok kami bukas, dalawa. So itong ulam na to ay good for 3 days na tong uulamin ko dahil binabaon ko to sa aking trabaho, hindi ako bumibili ng mga pagkain sa labas. Ready na nga ang aking lunch na masarap na gulay. So tara, kain tayo guys. Thank you for watching. Bye!